Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Partidong Demokratiko Pilipino o PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakipag-alyansa sa tatlong partido ng bansa. Tatlong senatoriable, pinangalanan na at inendorso na para sa 2025 midterm election. At taong bayan tila nanawagan na sana'y tumakbo at sumanib ang sagip party list na si Rodante Marcoleta sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban at nanawagan na sana'y tumakbo bilang senador para sa 2025 midterm election. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kumpirmado na nakipag-alyansa na ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tatlo pang partido ng bansa. Ito ay ang Partido para sa Demokratikong Reforma o Partido Reforma ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, ang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica at ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRDN-ECC. Ang paglagda sa kasunduan ng apat na partido ay isinagawa noong Biyernes kasabay ng Philippine o ng PDP National Assembly sa De Leonor England Resort sa lungsod po ng Davao City. Tinatayang nasa mahigit 1,200 opisyal at miyembro ng PDP mula sa buong bansa ang dumalo sa naturang National Assembly. Kasabay rin ito ay inendorso ng PDP ang tatlong senatoriable para sa 2025 midterm election na si Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo at Philip Salvador. Samantala, ipapakita at ipagpapatuloy naman ng B-electionist senators ng Partido Demokratikong Pilipino ang tatak na serbisyo ng partido kung lulusot sila sa 2025 midterm election. Ito po ang inihayag ni Senator Bato de la Rosa sa National Assembly ng PDP sa Davao City noong ika-20 ng Setyembre. Saad pa nito, kanilang ipagpapatuloy ang serbisyo para sa mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap nilang political persecution. Ipapakita rin nila na sila'y tatakbo at magiging politiko para magserbisyo, gumawa ng maayos at hindi manira sa kapwa. Hinikayat rin ito ang kanyang mga kapartido na ipakita ang tamang pagserbisyo at huwag pumunta sa gutter politics. Vice Chairman, may I also ask Senator Bato de la Rosa to say his piece? Magandang gabi sa ating lahat. Aayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really decided, I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama kayo, PDP, laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan, na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case tayo'y mag-survive
2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP, kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat! Tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo ang kanyang commitment sa public service kasabay ng pagtanggap sa endorsement ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban para sa 2025 senatorial midterm election. Sa idinaos na National Assembly ng partido sa Davao City noong Biyernes, si Go kasama sina Senator Bato de la Rosa at veteran actor na si Philip Salvador ay opisyal nang inominate upang tumakbo sa nalalapit na senatorial election. Lumikha rin ng partido ng isang special committee upang pumili ng iba pang posibleng senatorial bets na susuportahan nila para sa 2025 midterm election. Siniguro rin niya na ipagpapatuloy niya kasama sina Senator Bato at Philip Salvador ang isang gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Sa naturang asembleya, inihayag rin ni Senator Bongo ang kanyang labis na pag-appreciate at pagpapasalamat sa mga Dutertes at sa kanilang positibong impluensya sa kanyang career as public servant. Muli rin niyang pinagtibay ang kanyang prinsipyong tapang at malasakit na inilarawan niyang pagpapatuloy ng ligasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Our Senator, na siya naman po yung representative ng Malasakit, Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo, mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan. Nasa atin po yung tapat na panunungkulan. Yung tatak Duterteng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansala, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon, na makapagserbisyo pa kami. Patuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with former President Duterte. Salamat sa mga narito. Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador. MRRD, salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan, kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon ay kinabukasan po ng ating bayan. Kayo na po ang humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan.
Ang Pilipino na po ang humusga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayon naman kay Philip Salvador, tinanggap ko po ang nominasyon ng aking partido na tumakbo para sa senator. Matalo man ako dahil sa pangbabatikos ko po ay isang PDP, mamamatay na PDP. Mr. Philip Salvador, please, you have 1 minute to say your piece. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Sunod dito ay hindi naman mapigilan mismo ng marami sa ating mga kababayan na tila manawagan na sana'y tumakbo at dapat raw sumanib ang sagip party list na si Rodante Marcoleta sa Partidong Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sana'y tumakbo ito bilang senador para sa 2025 midterm election. Dahil ayon pa sa kanila, nararapat raw talaga si Kong Marcoleta sa pagkasenador dahil totoong may takot sa Diyos, matapat, matapang at totoong may malasakit at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Isa na dito ang kanyang paninindigan na itama ang mga mali o kabulastugan umano ng Senado at Kongreso at ang gobyerno ngayon na tila hindi na raw naaayon sa batas ang mga ginagawa dahil siya lang ang nag-iisang congressman na matapang na binulabog at binunyag ang Senado at Kongreso na kahit pahinarang pa ito at pinatahimik, tinanggal bilang committee ng Kongreso ay patuloy pa ring naninindigan para sa katotohanan at para sa kapakanan ng taong bayan. At ayon pa sa kanilang mga report at panawagan online, mahal naming Pangulong Duterte, nananawagan po kaming taong bayan na sana'y kunin niyo po at tanggapin ang matapang na si Rodante Marcoleta dahil siya lang ang katangi-tanging congressman na nandigan at hindi natatakot na harapin ang buayang mambabatas sa gobyernong ngagba ngayon. Karapat dapat talaga siyang masali dyan sa inyong partido dahil katulad rin ninyo siya na may kamay na bakal at hindi nagpapadikta sa mga ganid sa pera at kapangyarihan. Naway dinggin niyo po ang aming panawagan para po sa Pilipinas, para sa kapakanan ng taong bayan. Dapat lang talaga na masali si Kong Marcoleta sa hanay ng mga Duterte. Naway dinggin po ninyo ang panawagan ng taong bayan na sana'y kunin ninyo si Kong Marcoleta sa PDP dahil isa lang ang layunin ninyo na mapaunlad ang bansang Pilipinas at makaangat tayo ngayon sa kahirapan. Ngayon lang kami nakakita na sa kabila ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng gobyerno at ng mga mambabatas ay mayroon pa talagang naiwang matino at may tapang. Si Kong Marcoleta lang talaga ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Halos lahat ng mambabatas ngayon sa Kongreso ay sumapi na kay Tamba at tila lahat ay bayad na ng gobyernong ngagba. Sunod-sunod lang sila kay Tamba Los pero si Kong Marcoleta hindi mapapasakop kay Tamba. Matalino at may dignity at integrity si Kong Marcoleta. Salute you Kong Marcoleta. Mabuhay ka dahil lagi kang naninindigan sa katotohanan. Kong Marcoleta, tibay lang ng loob sa tama po kayo. Laban lang, hindi po kayo nag-iisa. Narito po kami sa likod nyo ni Inday Sara. Nanawagan po kami sa taong bayan. Bumoto po tayo pagkat yan ay karapatan natin. Iboto po natin ang straight Duterte para sa ating mamamayan at magkaroon ng bawat tao ng karapatan sa ating bayan. Unquote. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang topic, bakit mahirap
ang Pilipinas. May napanood akong vlog, RDR Talks, ang vlog na ito. Ini-interview si Congressman Marcoleta. Nako, napakaganda po ang mga paliwanag ni Kong Marcoleta, yung mga dahilan bakit tayo naghihirap. Supposed to be mayaman po ang Pilipinas. We have been blessed by so much abundance of natural resources. Kaya lang ang mga Pilipino ngayon naghihirap. Bakit tayo naghihirap? Ito, i-share ko sa iyo ang interview ito. Parinig ko na lang, hindi ko pwedeng i-upload, baka ma-copyright ako. Then mamaya, magbigay ako ng additional reaction. So ito yung interview. Ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan po, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito. Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ay makakatira? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world, Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world, Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya na pinag-uusapan na. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal, Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang atin. Magsimula tayo sa mga tao, ilulubog natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan. Tama? Eh, para sa isang pamilya mag-inahan. Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, pamaling pa. Gusto ko ng pagbabago, RDR. Mag-alam ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin kapag hihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaan at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan. Maraming may gustong gumawa niyan. Ang kaso nga ng mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat, hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakakalimutan. Yung kuryente, sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya, mababang kuryente. Nakalimutan. Walang nagpo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kung saan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan. Anyway, medyo mahaba yung interview. Ang vlog na ito, yung link, ilagay ko sa description box kung gusto yung panoorin, mga 20 minutes. Ang ganda ng paliwanag. I-summarize ko na lang. Yung sinasabi ni Kong Marcoleta is worst airport nandito sa atin. Worst traffic capital of the world tayo, napakataas na singil ng kuryente. Napakabagal na daloy ng internet. Yung red tape, yung antagal bago makakuha ng permit yung mga mamumuhunan. Marami pa. Idagdag ko na lang ito. Yung pinaka-latest na report ng United Nations. Ang Pilipinas, worst country in the world when it comes to coping with disasters. Pinag-aralan ng United Nations, 193 countries. Anong mga bansa ang may delikadong manirahan, worst country in terms of disaster.
dinadaanan ng bagyo, ng lindol, at iba pa, natural calamities. Tapos, yung response ng gobyerno, gaano kabilis. Naku po, for 3 straight years, mula nang umupo ang administrasyong ito, Pilipinas ang number 1 worst country in the world when it comes to coping with disasters. So, anong mangyayari sa Pilipinas? Paano ka maka-attract ng mamumuhunan? Ang ating masipag na Pangulo, siging biyahe sa abroad, spending billions of taxpayers' money para mag-attract ng foreign direct investors. Wala tayo sa ASEAN region, tayo ang kulelat when it comes to foreign direct investment. Kasi nga, yung kondisyones dito sa ating bansa, malabo. So, maraming mga magagandang batas na sa katuparan, hindi naman naipasa na batas, kaya lang hindi na ipapatupad. Pinag-usapan dyan sa interview yung singil ng kuryente. Napakamahal ang singil ng kuryente sa atin. And then, graft and corruption. Ang daming factors kung bakit tayo naghirap. But to me, pinakamatindi sigurong rason yung graft and corruption. Yung hindi talaga, it's about leadership. Panahon ni PRRD, hindi naman siya santo. May mga pagkakamali rin siya. Kaya lang, personal, naramdaman ko yung pagginhawa nung panahon ni PRRD, yung may farm kami nasa bundok. Hirap na hirap kaming magpunta doon dahil sirang-sira ang kalsada. Matagal ng farm namin yun, mga more than 20 years na namin nabili. It was only the time of PRRD na nalagyan ng simentadong kalsada. Bakit? Gusto niya Gusto niyang magsilbi yung mga kontraktor na hindi nila ayusin yung paggawa ng kalsada o buildings na nako, hindi babayaran ng gobyerno. Ay di takot yung mga kontraktor. Ayusin nila yung project nila. Ito, latest ko lang nalaman na mayroon akong kaibigan na nagkwento sa akin. Nung panahon daw ni PRRD, dyan sa DPWH, hindi mo naman daw maiwasan. Meron talagang medyo may komisyon. Kaya lang mga 5% lang, pinakamalaki na yung 10% na yung pondo nababawasan ng 5 to 10% commission. Alam na. So, meron daw talaga. Hindi mo alam. But, this administration, sabi ng kaibigan ko, pag may nakuha ng pag-insure na ang isang kontraktor, automatic yung kontraktor magbigay ng 20% sa isang tao lang. Iba pa sa So, mapapala ngayon? Isang tao, 20% mawawala na dun sa pundo. Marami pang ibang hihingi. Kaya ito na po yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong na good governance. Labanan natin yan, i-expose natin yan kasi ang laking nawawala sa pera ng pundo ng taong bayan na pupunta sa corruption. Flood control projects. Pinagmamayabang. 5,500 flood control projects natapos na after 2 days, binaha ang Metro Manila. Palpak. So, yun po ang mga rason kung bakit tayo naghihirap. It's all about leadership, yung puso na magsilbi, wala. Inuuna ang bulsa, inuuna ang sarili bago bayan. How I wish na babalik yung, kailan ba yun? Panahon ni President Magsaysay. Hindi pa ako naipanganak. Panahon ni Magsaysay, kaya lang nababasa ko. Marami na akong na-research. One of the best presidents we ever had is Ramon Magsaysay. Kontra siya sa corruption. Kaya golden years po ang Pilipinas panahon ni Magsaysay. Matiwasay ang buhay natin. Ngayon, hirap tayo.
Kaya ang challenge sa atin itong pag bumoto ulit tayo sa next election, piliin natin, huwag yung mga sikat. Piliin natin yung mga leaders na may puso, may malasakit, na uunahin ang bayan bago sarili. So, salamat sa vlogger kay RDR at kay Congressman Marcoleta. Again, panoorin nyo ang buong interview, ang link nakalagay sa description box ng video na ito. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!